Hello mga manay! Tara samahan niyo ako kasi ito nga tapos na ako magluto at gusto kong i-share sa inyo tong aking kakaluto lang na ulam. Grabe, pwede pala ang tuwalya ng baka na ganito yung luto. Kasi usually yung tuwalya ng baka mga manay, di ba ginagamit natin sa kare-kare o kaya dun sa mga sinabawan, papaitan, ganyan. Aba, pwede rin pala sa ganitong pagluluto. Okay. So, umpisa na natin. Bali, ito nga pala, meron ako ditong 1.5 kilo ng tuwalya ng baka. So, ito ay akin ang nalinisan ng maigi. Kailangan kiskisin yung maigi kasi kadalasan yung mga nabibili sa palengke, di ba? Talagang asin, may mga dikit-dikit na madumi. Then, meron ako ditong nakahandang luya, bawang at sibuyas para dun sa ating pagpapakulo. So, simple lang pagkatapos natin malinisan yung ating tuwalya ng baka. Ganito yung aking gagawin. So, meron ako ditong pressure cooker mga manay. Pero kung wala kayo nito, pwede naman sa normal na kawali o kaserola. Next, ilalagay natin itong akin ang nalinisan na tuwalya ng baka. So, kailangan lamasin nyo sa asin, suka, ganun mga manay. Kasi maanggo to eh. Kaya natin to kailangan pakuluan kasi tatanggalin pa natin yung anggo. Kasi ang tuwalya ng baka mga manay, may amoy talaga siya. Then dito, susundan ko na ng paglalagay ng hiniwang luya, sibuyas at bawang. Yung luya mga manay, katamtamang laki ng hinlalaki natin. Then medium size ng sibuyas at mga 10 piraso ng bawang. At dito, lalagyan ko ng 1 litro ng tubig at susundan ko rin po ng 1 kutsara ng asin. So, ganito lang. Yung pinagpakulo nito mga manay, hindi natin yan kailangan. So, naglalagay tayo ng luya, mga ganyan, mga pangsahog dito para matanggal yung anggo niya. Then, gamit ang ating pressure cooker, isasalang na natin to sa ating kalan. At ito'y ating papakuluan ng mga 45 minutes. Pag tumunog na po, saka tayo magka-count ng 45 minutes mga manay ha. Kasi makunat-kunat po talaga ang tuwalya ng baka. Pero depende pa rin, merong iba umaabot ng 1 oras. At kapag ganyan na, tapos na yung 45 minutes, pwede natin yan kalangan, yung ganyan. Huwag nyo pong pipilitin buksan yung pressure cooker para maiwasan po yung aksidente. Hayaan nyo po yan hanggang sa wala na pong hangin na lumalabas. Saka nyo po yan kusang mabubuksan ng magaang na hindi kayo nahihirapan. Kasi marami pa rin sa ating viewers ang takot gumamit ng pressure cooker kasi may iba dito, di ba, yung sabi daw pumuputok. Pero nasa tamang paggamit lamang po yan. Sundan nyo lamang po yung instruction. Pagkatapos ko pong mahugasan itong tuwalya, tinapon ko yung pinagpakuluan. Hugasan ulit po ng maigi. Then kapag nahugasan ng maigi, so hihiwain po natin to sa gusto nating laki at kapal. Ako ganito yung gagawin ko, pahaba siya, parang pang-igado mga manay. So comment down nga kayo dyan mga manay, ano pa yung masarap na luto rito? Kasi ang tagal na nito sa freezer. So, dahil nanawa na rin kami sa kare-kare or minsan papaitan, di ba? Masarap din to. Meron din kilawin, hindi ko pa natatry yun. So, ito muna yung naisip ko na gawin. Para sabi ko, try ko nga kung masarap. So, ganyan, hiwain lang natin ng ganyan pahaba. Kasi di ba sabi ko, pag mga kare-kare, di ba masarap yung tuwalya, tas may peanut butter. Kaya sabi ko, siguro pwede rin to sa lutong kaldereta. Kaya itatry ko nga kung papasaba sa akin yung lasa nito. Kasi nga, di ba yung tuwalya ng baka may anggo. Kaya kailangan talagang pakuluan ng maigi para matanggal yun or mabawas-bawasan. So, ganyan lang po yung paghihiwa ko. Pero kung meron pa kayong mga alam mga manay na ibang luto rito, i-share nyo nga sa akin para gawan ko ng recipe. Para naman magkameron din kami ng idea at maiba din naman ang luto sa ganitong tuwalya ng baka. Kasi masarap talaga to mga manay. Basta tama yung pagkakaluto niya. Tapos lalo na kapag malambot-lambot talaga, hindi kayong parang kumakain ng tawag dito, ng goma. Diba? Kapag hindi kasi ito napalambot ng maigi, para kang ngumunguya talaga ng bagol gum. Ganun. At dito nga, dahil tapos na ako maghiwa, so, nagsalang na ako rito ng ating paglulutuan. Naglagay po ako ng mantika para sa ating pagigisa. So, yes, gagamit tayo dito ulit ng bawang sa ating pagigisa. So, ilalabas lang natin dyan yung pinaka-aroma niya or kumbaga, hihintay natin na bumango yung bawang natin. Pero again, hindi tayo pare-pares kasi yung iba, mas inuuna yung sibuyas kasi pangit nga daw kapag nasunog yung bawang. Pero para sa akin, bantayan nyo lang para maiwasan na masunog. Then, kapag nakikita nyo na or naaamoy nyo na yung aroma ng bawang, susundan na natin ng sibuyas. So, igigisa ko lang to ng maigi yung sibuyas natin hanggang sa maging translucent siya at talagang lumabas yung aroma.
So dito, hindi na rin ako naglagay ng luya mga manay kasi naglagay naman tayo dun kanina sa pagpapakulo para lang kasi makatulong yun na matanggal yung anggo. Then kapag okay na yung ating sibuyas, ilalagay na natin yung mga nahiwa natin na tuwalya ng baka. Ayan. So mas mainam po talaga na isang kutsa to ng maigi para talagang matanggal yung anggo. So titimplahan din natin to ng mga pampalasa. So gaya ng paminta, ganyan mamaya maglalagay tayo. Kaya mas mainam na sangkutsahin natin. So maglalagay ako dito ng pamintang durog, pwede rin kayong gumamit ng pamintang buo. Then maglalagay din po ako ng laurel. Yun po ay mainam para kahit papaano makapagbigay ng aroma at yung tanggal nga ng anggo mga manay. Then syempre maglalagay din tayo dito ng asin kasi hinugasan natin to kanina. So syempre yung alat nito nawala na dun sa karne natin. So dito nga sa pagsasangkutsa ko mga manay, mas maganda talaga na sinasangkutsa ng maigi yung ganito kasi mas nalilesen yung amoy at mas kumakapit naman yung mga panimpla na nilagay natin. So igisa-gisa lang natin ng ganyan. Then maya-maya hahayaan ko lamang muna to para talagang maigay yung pinaka tubig mula dun sa yung kumbaga yung natin tuwalya ng baka kasi may tubig-tubig pa yan dahil pinakuluan natin. Papatuyutin natin yon. So hayaan ko muna po yan ng mga ilang minuto. Okay, after few minutes, so dito maglalagay po ako ng mga 3 tablespoon ng tomato paste. Pwede rin kayong gumamit ng tomato sauce mga manay. Naglagay na ako ng ilaw kasi dito ako sa labas nagluluto mga manay. Hindi sa loob. Inabot na ako rito ng dilim. Kasi itong niluluto ko is panghapunan na rin namin. Kaya naisipan ko na dito na lang din ako sa labas. Kasi masarap magluto sa labas sa totoo lang. Alam mo yung malamig yung klima rito. Lalo na saktong-sakto. Para kang naka-aircon. Mas maganda rito magluto sa labas. So ayan, sinasangkutsa ko yung ating niluluto kasama na yung tomato paste para talagang maluto ng maigi. Then kapag nasangkutsa natin to, mamaya maglalagay na po ako dito ng tubig para naman talaga magkameron ng sarsa yung ating niluluto. At the same time, talagang mas maluto ng maigi tong ating tuwalya ng baka. At dito, bago ako maglalagay ng tubig, naglagay din po ako ng isang maliit na lata ng liver spread mga manay. Any brand naman, pwede. Kasi para mas malinamnam. Dahil yung ganitong part ng baka, yung tuwalya mga manay, hindi naman tumalasa hinugasan pa natin pagkatapos natin pakuluan. So, lagyan natin ng timpla para mas lalong sumarap. So, isang lata lang po na maliit yung nilagay ko. Then, ginigisa ko siya ulit. So, mahilig talaga ako sa gisa-gisa mga manay. Para sa akin, yun yung pinakasikreto ko para mas masarap yung ulam. Para hindi malangsa. Basta mahilig akong magisa. Then, dito maglalagay din po ako ng binabad sa mainit na tubig na aswete. Ito naman ay optional. Naglalagay ako nito mga manay para maganda yung kulay niya nung ulam natin para buhay na buhay. So, ito natutunan ko sa mga karinderya din mga manay. Parang kumbaga yung ulam, hindi siya yung maputla. Makulay siya. So, sasangkutsahin ko lang po. Ayan. Then, maya-maya maglalagay na ako rito ng tubig para tuluyan ng lumambot yung ating niluluto. So, ang lalagay ko rito ng tubig, hindi naman po sobrang dami. Maglalagay lang muna ako ng mga at least 2 cups ng tubig. Then, tatakpan natin yan at hayaan. Then, after ng ilang minuto, ayan, naiga na yung nilagay nating tubig. So, halu-haluin ko lamang muna para maiwasan na masunog. Pero mamaya mga manay, mag-a-add pa ako ng tubig. Kasi gusto ko masarsa. Dahil pag mga bata, mas gusto nilang inuulam lang dito is yung sarsa, ganyan, yung mga patatas. So, lalagyan natin yan. So, sasangkutsahin muna ulit natin, halu-halo lang, halukay. Then, maglalagay na tayo dito ng patatas. So, pinagsama-sama ko na dyan yung patatas, carrots, at itong bell pepper o yung red bell pepper mga manay. Isang malaking pula. Yung paghiwa ko sa patatas at carrots, kung mapapansin nyo, pahaba din. Kung ano yung hiwa ko dun sa tuwalya ng baka, ganun din. Para po magandang tignan. Hindi ko siya pwedeng i-square tapos pahaba yung tuwalya ng baka ang hiwa natin. Para naman pare-parehas yung slice natin. Ganyan. Hahaluin lang muna natin. Ang bango na. As in, ang bango na mga manay. Dito pwede kayo maglagay ng mga pampalasa na gusto nyo. Pwede rin kayo rito maglagay ng beef cube.
Kung gusto niyo talagang malasa-lasa, kayo naman yung masusunod sa timpla eh. Eto, tinry ko lang kasi sabi ko, ano bang pwede pa ritong iluto bukod sa ganun nga na may sabaw na mga papaitan. Naisip ko ganito yung gawin. Then, ayan, maglalagay ako ng pampalasa ng aji ginisa or Ajinomoto mga manay. So, yun po ay optional ha. Pwedeng hindi kayo maglagay, pwedeng maglagay. So, yun po ay MSG. Konti lang naman yung nilalagay natin dyan para naman may lasa yung ating ulam. Then, maglalagay na tayo rito ng ketchup, 2 kutsara. Then, next natin, maglalagay din po ako ng 2 kutsara ng peanut butter. Yung peanut butter na nilagay ko rito mga manay, yung walang sugar ha, yung purong mani po talaga. Tapos, tubig. Naglagay po ako ng 1 and 1/2 cups ng tubig. Saka natin yan hahaluin. Kaya ako naglagay ng ketchup mga manay. Nakukulangan pa ako sa kulay niya. Parang nalulungkotan ako. Tapos peanut butter, or di ba pag mga kaldereta naglalagay ng peanut, masarap din po. Pwede rin naman kahit wala kung hindi kayo kumakain ng peanut butter mga manay or allergy kayo doon. Kahit wag yun lagyan, pwede naman. Kasi yung liver spread, masarap na po yun. So, hinahalo ko lang para hindi siya masunog at para din kumapit dun sa niluluto natin. Mag-ano talaga, pati dun sa pinakasarsa niya kumapit. So, mix-mix ko lang ng ganyan. Then, kapag nahalo ko na to, tatakpan ko po ulit to para magtuloy-tuloy yung pagluluto natin. Then, babalikan ko yan maya-maya. Eto na talaga mga manay, ang bango na niya. Naamoy ko na. Then, para sa panglas natin, naglagay po ako ng 2 tablespoon ng oyster sauce at yung ating green peas. Siyempre, di ba pag kaldereta may green peas din. Pero minsan hindi ako naglalagay niyan kasi yung mga anak ko, hinihirang nila yan or tinatanggal nila. Ayaw nila ng green peas. Yan. So, lulutuin ko lang to ng mga ilang minuto. Then, okay na to mga manay kasi luto naman na yung ating tuwalya ng baka. Then, yung patatas at carrots ay malambot na rin. Pero kung gusto niyo ng iwas panis mga manay, i-fry nyo yung patatas at carrots. Iprito nyo muna. Pero dahil malamig naman ang panahon ngayon, hindi panisin ang mga ulam kapag mga ganitong disarasa. Tumatagal po talaga siya. Yan, halu-halukay lang natin. Then, syempre, titikman din natin yan. Pwede nyo yan timplahan pa ng mga pampalasa na nais ninyo. So, sa akin, okay na to. Wala na akong idadagdag mga manay. Pwede rin kayo magdagdag ng siling labuyo kung gusto niyo na may palong anghang. At pwede rin kayong magdagdag ng sugar kung gusto niyo na may palo ng konting tamis. Okay, eto na. Kaya naman, pwede na kaming kumain. I-try nyo to mga manay ha, promise po. Pero hindi lahat kumakain ng ganitong parte ng baka. Kaya naman dun sa mga nag-iisip lang ng maiba naman ang luto sa tuwalya ng baka, i-try nyo po ito. Bukod sa sinabawan o kare-kare, i-try nyo yung ganitong luto. Basta, ang may sasuggest ko lang is talagang pakuluan nyo ng maigi, hugasan ng maigi, para matanggal yung anggo. Yun lang. Then, sa timpla, kayo na po yung bahala sa timpla na gusto ninyo. Kasi, like ko naman itong sinasabi mga manay, hindi tayo pare-parehas ng timpla sa ating mga nilulutong ulam. Kaya naman, eto na nakakatakam no? Kain po tayo. So, muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Bye-bye!